Hello mga Kalodi Waps, welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga Kalodi Waps, no, medyo matagal-tagal rin tayo na hindi nakapag-upload kasi medyo busy na rin sa trabaho. Okay, so ang topic naman natin ngayon is tatalakayin ko kung bakit laging hiring dito sa Taiwan. Kahit alam naman natin na dito sa Taiwan is maliit lang ho talaga sila na bansa. Okay, tapos laging posted dyan sa mga Facebook page ng mga legit agency natin na lagi silang hiring. Okay, so yun ipapaliwanag ko sa inyo. At bonus ko na rin na kung bakit umaalis yung mga tao dito. Okay, ano bang meron sa Taiwan? Bakit maraming umaalis, tas maraming pumapasok? Okay, so umpisahan natin sa kung bakit pumapasok o maraming hiring dito sa Taiwan. Okay, isa sa mga main reason kasi ho talaga kung bakit laging hiring dito sa Taiwan is because yung mga company dito is unti-unti na ho kasi nakaka-recover kasi alam naman ho natin nung pandemic saka yung nagbabantang giyera sa China. Okay, so hindi po talaga noon medyo productive pa yung mga company dito sa Taiwan. Okay, medyo limited kaya ng iba nagkandali or layoff kasi nga ang pinaka main kasi talaga na sinusupplyan ng Taiwan is si China. Okay, ngayon medyo hindi na nga kasi kumukuha si China dito sa Taiwan ng mga products. So parang sabihin lang natin na almost 50% ng ina-export ng Taiwan is galing na si China. So ibig sabihin 50% po yung medyo nalagasan sila, kaya medyo napilay sila that time. So ngayon kasi is medyo nakahanap naman sila ng ibang source o ibang bansa na pwedeng pag-importan ng mga product dito. Kaya ayun, kahit pa paano nakabawi na and kaya nag-uumpisa na silang maging productive ulit. Okay? Then next is company expansion. Okay? There are two types kasi ng company expansion. For example, ang company ko is ABC company. Okay? So nagba-branch out siya sa mga lugar or mga cities dito sa Taiwan. Kaya isa rin yun kaya maraming hiring. Okay? Pangalawa is yung pagba-branch out ng isang company pero under ng ibang name. For example, di ba sabi ko kanina na kunyari, ang sample ng company name ko is ABC Company. So, binabago nila yan. Nagiging CBE, okay, CBE company na, okay, pero iisa pa rin yung may-ari or mga corporate kasi, kaya iisa lang yung mga may-ari pero under ng ibang name. Ayoko sana magbanggit ng company pero alam ko na natukoy ko to sa ibang sa ibang vlog ko. Sa electronics company. Then halata naman kasi yung magkatugma lang kasi yung pangalan kaya halatang iisa lang yung may-ari. So yun. Ibig ko sabihin, yun, branch out under ng ibang name. So hiring ulit yun. Okay? Magtatayo ng ibang company kahit isa lang yung may-ari, which is nangyayari naman sa atin dyan sa Pilipinas, di ba? Yun ang ginagawa ng mga negosyante para makaiwas sa tax. Okay, same lang din naman ako dito. Next is end of contract ng mga tao. Okay, there are two types ng end of contract kasi dito sa Taiwan kasi, ang pinaka-maximum na pwede tayo magtrabaho dito sa Taiwan as a factory worker is 12 years. Okay, so after ng 12 years, syempre, hindi ka na makakapagtrabaho dito. So, balik ka na ng Pilipinas. Kahit sabihin mong iba pa applyan mo, ibang posisyon, ibang company, hanggat nakatungtong ka na ng 12 years dito sa Taiwan, is hindi ka na po talaga pwedeng magtrabaho. Kahit any position or any company pa yan, hindi na ho talaga kayo pwede magtrabaho dito sa Taiwan. Hanggang 12 years lang po yung maximum. Okay? So, yun, marami naman ho kasing Pinoy na gano'n na minamaximize yung time limit ng or timeline ng pagtatrabaho dito sa Taiwan. Next is kind of end of contract is tinatapos lang nila isang kontrata kasi ang isang kontrata dito sa Taiwan is 3 years. After ng 3 years, umuwi na sila. So, ang rason naman kasi na iba, kasi may mga nakakilala ko na nakakausap ako, bakit 3 years lang sila? Which is may point naman kasi sila kasi hindi naman tayo pare-paras kasi ng mga reason kaya tayo trabaho abroad. Okay, ang reason naman ng nakausap ko is ang naman talaga, ang purpose niya lang is makaipon and then gusto niya mag-business yan sa Pilipinas pabalik. Okay, kaya isang kontrata lang talaga siya. And marami na akong gumagawa nun. Okay, nandito lang para mag-ipon, bayad utang, ipon, tapos magnegosyo na po sa Pilipinas. Which is, para sa akin is tama naman kasi alam nyo, ang pagiging OFW talaga is hindi naman talaga siya permanente. Okay, believe ako
sa mga tao na tinatapos yung 12 years dito sa Taiwan. So napaka ano at natiis nila yung ganong senaryo. Pero para saan kasi is ang pinaka ano naman nun, ang balik sa atin is hindi na talaga natin nakakasama ng matagal yung pamilya natin, okay? Kasi nga, may nabasa ko or nakita ko yung video na ang pagiging OFW, ito, hindi talaga permanente, temporary lang ho talaga yon. Which is mag-ipon lang para magnegosyo sa Pilipinas, para makasama naman natin yung pamilya natin. Paano marami din kasi talagang nagtatrabaho dito na single. Kaya, naiintindihan ko sila na minamaximize nila yung kontrata nila dito, okay? Pero yung iba, since mag-ipon lang talaga para magtrabaho or magtayo ng negosyo dyan sa Pilipinas, wala tayong magagawa doon. Kaya marami nang gumagawa nyo na isang kontrata lang. So, hiring ulit. Okay, ganun po yun. Next is yung termination. Although huwag kayong mag-alala, no, kasi ang termination naman talaga is hindi naman siya ganon katindi dito kasi nga kumbaga napakabait talaga ng mga company dito sa Taiwan kasi kahit sabihin mong grave offense na yung nakumit mo, binibigyan ka nila ng chance. Hindi naman agad-agad. Pero don't expect too much na, for example, marirenew ka noon na yan kasi may bad record ka na di ba? Siguro, patapusin niyo isang kontrata. Pero madalas, may nangyari kung napakatindi na talagang ginawa nyo, like, lalo na pag nag-violate kayo dito ng, ng traffic rules or traffic rules and regulations. So, yun, napakatindi nun kasi ikukulong kayo tapos i-deport. Yun po yung ang pinaka, basta mahigpit sila dito regarding traffic law. Yeah, yan po yung pakaiingatan nyo. Kasi yun, ano po yun talaga, ang tawag nito, yung instant. Yun, sorry. Instant po yun. Determinate po talaga kayo dito. So, yun yung mga reason kaya laging hiring at bakit maraming Pilipino na umaalis. Hindi naman siya bad dahil bad experience, no. Nag-ipon lang ho talaga sila dito. And gusto nila magtayo ng negosyo dyan sa Pilipinas. So, sorry kung lagi ko siyang kasi yun kasi ang nagiging mindset na ngayon. Lalo na sa mga pamilyado, hindi ho talaga panghabang buhay yung pagtatrabaho dito. Temporary lang ho talaga to para makapag-ipon. So, yun, makakapag-isip-isip kayo kung para sa inyo po ba talaga si Taiwan. So, ayun, salamat at sana may natutunan kayo sa vlog na to. Don't forget to hit the subscribe, palike na yung video and share para ma-inform din yung mga kapwa Pilipino natin na gusto magtrabaho dito sa Taiwan. Ingat!